Ang unang baboy sa langit ni Rene O. Villanueva. Mula nang isilang si Butchike, kinagulatan na siya ng mga kamag-anak na baboy. Naku, pambihirang biik. May pala sa noo. Kumikinang pa ang mga kuko. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay ni Butchike. Kakaiba siya sa lahat ng biik. Nang lumaki siya, lalo na mga ang kanyang mga kamag-anak. Pagising sa umaga ay naghihilamos siya. Bago kumain, naghuhugas pa ng kamay. Nagsisipilyo matapos kumain, naliligo araw-araw. Lagi rin siyang may dalang panyo. Nagtatakip pa ng nguso kapag bumabahing. Nagsusuklay siyang palagi. Matapos magpalit ng damit pantulog sa gabi, di niya nalilimutang magdasal. Siya ang baboy na ubod ng linis. Ni Anyon tumapak sa putik. Nay, tay, marumi po ang ating kural. Sa sinabi ni Butchike, muntik nang magsulubong ang kilay ng kanyang inay at lalong tumikwas ang nguso ng kanyang itay. Ngunit naliwagan ng isip nilang balot ng taba nang magpaliwanag ang bunso nilang biik. Baka po tayo magkasakit kung marumi po ang paligid. Magtulong-tulong po tayo sa paglilinis. Gayon nga ang ginawa ng mag-anak. Binuhusan nila ng tubig ang koral. Winalis nila ang agyo sa mga singit-singit ng kisame nito. Pati sulok-sulok ay kanilang inis-is. Inayos nila pati daluyan ng tubig. Kinalaykay at niluwagan ang kanal. Naging usap-usapan ang koral nila Butchike. Maraming baboy ang di makapaniwala sa kanyang ginawa. Galit na galit kay Butchike ang mga butete. Anong klaseng baboy ba yan? Bakit nagmamalinis? Asar na asar din sa kanya ang mga gagamba. Biruin nyo, binasak pati ang bahay natin dahil lungga daw ito ng alikabok. Inis na inis din sa kanya ang mga lamok. Saan pa tayo ngayon mangingitlog? Natuyo ang ilog-ilogan sa kural, umaagos na rin pati ang kanal. Itinuring nilang kaaway si Butchike. Kaaway ng dumi at basura. Kaaway ng sakit, baho at nanansa. Lalong nasindak ng lahat ng kausapin ni Butchike ang iba pang biik. Pinulong niya ang mga kapitbahay na baboy. At kahit mainit ang araw, marami ang nahikayat niyang dumalo. Kakambal ng kalinisan ang kabanalan. Kumikislap pa ang tala niya sa noo nang siyang naging dahilan ng bulong-bulungan. Ang baboy na ito'y banal nga talaga. Siya'y nakatakdang maging santa. Lumikha ng alingas-ngas ang aral ni Butchike. Si Butchike raw ay gumagawa ng himala sa daigdig ng mga baboy. Dahil mula noon, naghuhugas na ng kamay at nguso ang mga baboy bago sumalakay sa labangan ng kaning baboy. Gayon din ang ginagawa nila matapos mabusog. Araw-araw din silang naliligo. Nagsusuklay sila at naghihilamos, pagkagising at bago matulog. Ngunit at pinakamalaking iskandalo'y nang ipagbawal ni Butchike ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan, lalo na sa mga estero at kanal. Inirapan din niya ang pagputol sa mga halaman. Nangangampanya siya laban sa umuubong tambutso ng mga bulugang kaskasero dahil pinapadumi nito ang hangin. Nakarating sa punong baboy ang lahat ng ito. Walang himala! Wala! Ito ang sigaw ng punong baboy. Sa kasulsol ng mga butete, gagamba at damok, pinalatangan niyang isang kasalanan ang ginawa ni Butchike. Labag sa batas ng mga baboy, isang insureksyon. Tinuruan mo maghangad ang mga baboy. Ginawa mo silang maligalig. Bakit ka mahilig magmalinis? Yan ay taliwas sa ating kalikasan. Dapat nating ikarangal ang ating pagiging salaula. Nagpista ang mga butete, naglambitin sa tuwa mga gagamba. Ang mga lamok na may nagsasayawan sa galak. Ipinagbawal ng punong baboy ang paglilinis. Mga baboy tayo. Dapat nating panindigan ang ating pangalan. Mapalad si Butchike dahil sa halip na bumalik sa koral, dinala siya sa katayan ng hapong iyon. Kinabukasan, sa isang handaan, si Butchike ay sinubuan ng mansanas at pinagpestahan. Namatay ang lahat ng baboy at biik. At dahil sila'y namatay sa peste, ibinawal ng mga tao ang pagkatay sa kanila. Sa halip na pakinabangan, ang mga napesting baboy ay ibinasura. Malungkot ang nangyari sa mga baboy na naiwan.
dahil muling natusak sa dumi ang kapaligiran. Sinalakay ng peste ang koral. Hindi magkadato-dato ang mga baboy sa pagtuklas kung saan nanggagaling ang sakit. Kung sa kanal, sulok-sulok o sa singit-singit. Samantala, matapos busugin ang lahat ng bisita, naramdaman na lamang ni Butsiki na siya'y pumapainan lang. Ang katawan niya'y magaang-magaang. At natagpuan niya ang sariling nakatungtong sa ulap at papasok sa langit. Sinalubong siya ng banda ng trompeta at pinuunlan ng kalachuchi. Nagliwanag ang langit at narinig niya ang isang makapangyarihang tinig na umawi sa ulap. Kay liwaliwanag sa lugar na pinagmumulan ng tinig. Walang silbi ang baboy na hindi naging lechon. Walang halaga ang baboy na hindi man lang naging chicharon. Ipaalam sa lahat, si Santa Butchiki ang magiging unang baboy na patron. Mula noon, natutunan ng mga sumunod na saling lahi ng mga baboy na kahit ganoon ang kanilang pangalan, mahalaga pa rin ang kalinisan. Yan ang pamana ni Santa Butchike, patron ng malilinis na koral. Ang kwentong ito'y totoo, kahit itanong nyo pa sa mga baboy